3:00 ng umaga. Sa isang maliit na baryo sa Ilocos, isang matandang babae ang nakaupo sa kanyang silid. May hawak na maliit na mangkok ng prutas. Tahimik siyang nangunguya habang pinagmamasdan ang lumang larawan ng kanyang asawa, isang cancer survivor. Sa bawat kagat niya ng prutas, may lihim siyang alam. Isang prutas na ilang taon na niyang kasama sa laban. Isang prutas na halos hindi pinapansin ng marami. Pero kinatatakutan ng mismong sakit na kinakatakutan nating lahat. Cancer. Pero anong prutas ito? Bakit ito tila tinatago ng mainstream media? At paano nito tahimik na tinutulungan ang mga matatanda na iwasan ang pinakakinatatakutang karamdaman sa buong mundo? Ito ang kwento ng isang himala mula sa kalikasan. Kwento ni Nanay Belen, 11 taong gulang. Si Nanay Belen ay isang dating guro sa pampublikong paaralan sa La Union. Matapos ang halos paratuon taon ng pagtuturo, nagretiro siya at nag-umpisang mamuhay ng simple. Pero 2 taon matapos ang kanyang pagreretiro, isang matinding balita ang dumating. Stage 2 breast cancer. Walang kahit sinong anak niya ang handang tanggapin agad ang balita. Ngunit si Nanay Belen tahimik lang. Hindi siya agad nagpadala sa takot. Dahil sa limitadong pera at ayaw niyang umasa sa mga anak, sinimulan niyang balikan ang mga lumang paniniwala ng kanilang lahi. Doon niya muling nadiskubre ang prutas na madalas lang binabaliwala. Guyabano. Oo, ang guyabano. Yung prutas na madalas lang ginagawa nating juice o minsan niluluma sa palengke. Pero kay Nanay Belen, ito ang naging kanyang sandata. Ang guyabano o graviola ay isang tropikal na prutas na mayaman sa acetogenins, isang natural na compound na ayon sa ilang pag-aaral ay may kakayahang pumatay ng abnormal na cells, kasama na ang cancer cells, habang hindi sinasaktan ang healthy cells. Isang pag-aaral mula sa Purdue University ang nagsabing ang acetogenins mula sa guyabano ay mas malakas pa kaysa sa chemotherapeutic drug na adriamycin sa mga laboratory testing. Siyempre, hindi ito kapalit ng chemotherapy o medisina, pero paano kung ito ay supplemental? At paano kung ito ay pang-araw-araw na proteksyon para sa mga seniors na ayaw umabot sa puntong magka-cancer? Hindi natin kailangang hintayin pang magkasakit bago tayo kumilos. Tulad ni Nanay Belen, ang simpleng pag-ugali na kumain ng isang prutas araw-araw ay maaaring maging dahilan para mabuhay tayo ng mas matagal, mas tahimik, mas payapa, at mas malayo sa sakit. Ang guyabano ay hindi milagro, pero sa tamang kaalaman, tamang paggamit, at tamang disiplina, ito ay maaaring maging parte ng natural mong kalasag laban sa cancer. Ang araw-araw na ritual ni Nanay Belen at bakit mahalaga ang dahon, bunga, at katas ng guyabano sa kalusugan ng senior. Isipin mo to, isang tasa ng tsaa tuwing umaga, isang hiwa ng prutas tuwing tanghalian, at ilang dahon na pinakuluan tuwing gabi. Para sa ilan, simpleng herbal routine lang ito. Pero para kay Nanay Belen, ito ang kanyang araw-araw na sandata. Laban sa cancer, laban sa katandaan, laban sa panghihina ng katawan. Pero paano nga ba ito ginagawa? At bakit ang simpleng dahon, prutas at katas ng guyabano ay parang naging formula ng mas mahaba at malusog na buhay? Ang ritual ni Nanay Belen. Pagkagising ni Nanay Belen sa umaga, agad siyang kumukuha ng Fepay-6 na tuyong dahon ng guyabano. Kanyang pinapakuluan ito sa loob ng 15 minuto. Sa pag-inom ng mainit na tsaang ito habang nanonood ng araw na sumisikat, sinasabi niya, "Ito ang aking umagang panalangin para sa katawan." Pagdating ng tanghali, isang hinog na guyabano ang kanyang binabalatan at kalahati nito ay kanyang kinakain bilang pampalinis ng tiyan at natural na pampalakas ng resistensya. Kung minsan, ginagawa niya itong juice. Hinaluan lang ng kaunting honey.
walang asukal, walang additives. Sa gabi, bago matulog, isang kutsara ng pinigang guyabano extract mula sa sariwang bunga ang kanyang iniinom. Ayang sa kanya, ito raw ang tahimik na gwardiya ng kanyang katawan habang siya'y natutulog. Katotohanang agham. Ang iba't ibang bahagi ng guyabano ay may kani-kanyang benepisyo. Dahon. May mataas na konsentrasyon ng acetogenins at antioxidant. Ang tsaang gawa rito ay sinasabing tumutulong sa immune system, nagpapababa ng inflammation at nakakatulong sa detoxification ng katawan. Bunga. Mayaman sa vitamin C, B1 at B2, pati na rin sa fiber. Ang mga ito ay mahalaga sa digestion, energy production, at immune defense. Katas. Juice. Ayon sa ilang studies, ang pure guyabano extract ay nagpapakita ng cytotoxic effects sa cancer cells sa test tubes. Ibig sabihin, sa controlled environment, kaya nitong sirain ng abnormal cells. Kaya ito pinag-aralan bilang natural adjunct sa cancer prevention. Paalala para sa mga senior. Bilang seniors, madalas tayong umaasa sa maintenance medications. Ngunit hindi masamang tingnan din ang natural na suporta mula sa kalikasan. Sa katunayan, maraming pag-aaral ang sumusuporta sa konsepto ng integrative medicine, kung saan pinagsasama ang natural remedies at modernong medisina para sa mas holistic na kalusugan. Tip ni Nanay Belen. Hindi ako araw-araw nagluluto ng masasarap, pero araw-araw akong naglilinis ng katawan ko sa loob. At ito ang isa sa sikreto ko. Tatalakayin natin kung bakit maraming Pilipino ang takot o umiwas sa guyabano at ano ang mga maling akala na dapat nating itama. Handa ka na bang mabigla sa mga misconceptions? Bakit marami ang umiwas sa guyabano? At ang katotohanang hindi alam ng lahat bakit kaya. Sa kabila ng napakaraming benepisyong dulot ng guyabano, ay marami pa rin ang umiiwas dito. May nagsasabing masakit ito sa tiyan o kaya na baka nakakalason yan. Pero ang tanong, may basehan ba ang mga takot na ito o isa lang itong alamat na naipasa-pasa sa mga henerasyon? Ngayong araw, lilinawin natin ang mga kwento at ang siyensyang nakatago sa likod ng guyabano. Baka ito na pala ang prutas na matagal nang tinataboy ng ilan, kahit ito ang siyang tagapagtanggol ng katawan laban sa sakit. Alamat o katotohanan. Maraming Pinoy, lalo na sa mga lalawigan, ang may sariling pananaw tungkol sa guyabano. Narito ang ilan sa mga karaniwang sinasabi. Masakit sa tiyan ang dahon ng guyabano kapag araw-araw mong iniinom. Hindi ito pwedeng pagsabain sa gamot, baka magkakomplikasyon. Ang prutas nito ay masyadong malamig sa katawan, nakakasama sa rayuma. Pero ayon sa mga eksperto, karamihan sa mga ito ay walang matibay na ebidensya. Sa katunayan, maraming scientific studies ang nagpapakita ng kabaligtaran. Ang guyabano ay may anti-inflammatory, anti-parasitic, antioxidant, at anti-cancer properties. Ang sinasabing pananakit ng tiyan, halimbawa, ay kadalasang dahil sa sobrang dami o maling preparasyon ng dahon. Tulad ng anumang herbal remedy, mahalagang alamin ang tamang paraan ng paggamit at huwag sosobrahan. Katotohanang pangkalusugan. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Journal of Natural Products, ang acetogenins na taglay ng guyabano ay may kakayahang pigilan ang paglago ng mga cancer cells. Ngunit hindi nito sinisira ang malulusog na cells sa paligid na kadalasang side effect ng chemotherapy. Isa pang research mula sa Purdue University ay nagsabi na ang guyabano ay 10,000 times more potent than adramycin, isang chemotherapy drug, pagdating sa pag-target ng cancer cells sa laboratory testing. Pero ito ang catch. Hindi ito kapalit ng chemotherapy o modern treatment. Sa halip, maaring maging supportive therapy ito, pang-suporta, hindi pamalit.
Lahat ng bagay may balanseng gamit. Si Tatay Nestor, 72 years old, ay dating umiiwas sa guyabano dahil narinig niyang malamig daw ito at nakakapanlambot ng tuhod. Ngunit nang makipagkonsulta siya sa isang integrative doctor, natutunan niyang hindi pala ito totoo. Ngayon, iniinom na niyang saanggawa sa guyabano leaves 2 beses sa isang linggo at sinasabay ito sa masustansyang pagkain. Resulta? Nabawasan ang pananakit ng kanyang kasukasuan, lumakas ang kanyang appetite, at mas naging masigla siya tuwing umaga. Palala, wala namang masama sa pag-iingat, pero masama ang pagkalat ng maling impormasyon, lalo na kung ito ang pumipigil sa ating makakuha ng natural na tulong mula sa kalikasan. Ang susunod na part 4, ay tatalakay naman sa isa pang prutas na ayaw ng cancer, pero patuloy na isinasantabi ng karamihan dahil sa kakulangan ng kaalaman. Ang lihim ng mangustin, prutas ng maharlika, kalaban ng kanser. Alam mo bang may isang prutas na tinawag ng mga hari at reyna sa Asya bilang prutas ng Diyos? Noon, bihira lang itong matikman ng karaniwang tao. Pero ngayon, nasa tabi-tabi lang, binibenta sa palengke, minsan ay hindi pinapansin. Ang tanong, bakit sobrang mahalaga ng prutas na ito sa mga sinaunang panahon? At anong koneksyon nito sa cancer? Kilalanin ang mangosteen, isang maliit na prutas na kulay ubeng itim sa labas, puti sa loob, at punong-puno ng tagong ginto sa kalusugan. Ang pinagmulan ng mangosteen. Ang mangosteen ay matagal lang bahagi ng kulturang Asyano. Sa Thailand, Malaysia at maging sa Pilipinas, ito'y ginagamit sa paggamot ng lagnat, pamamaga at impeksyon. Pero ang hindi alam ng marami, ang balat nito o pati yung matigas at kulay ube ay pinaka-epektibo laban sa cancer cells. Ayon sa pag-aaral mula sa Journal of Agricultural and Food Chemistry, ang balat ng mangosteen ay naglalaman ng xanthones, isang uri ng antioxidant compound na may anti-cancer, anti-inflammatory at antibacterial na kakayahan. Paano lumalaban sa cancer ang mangosteen? May ilang laboratory tests na nagpakita na ang mga xanthones mula sa mangosteen ay nakakapigil sa paglaki ng colon cancer cells, nakakapuksa ng leukemia cells, at tumutulong sa pag-regulate ng apoptosis o natural na pagkamatay ng damaged cells. Sa madaling salita, tinuturuan nito ang katawan na tanggalin ang mga selulang may tama bago pa ito kumalat. At hindi lang yan, may studies ring nagsasabing nakatutulong ito sa pag-regulate ng blood sugar at cholesterol, kaya swak sa mga senior na may diabetes o alta presyon. Ang kwento ni Nanay Felipa. Si Nanay Felipa ay 76 anyos, isang retiradong guro mula sa Lucban, Quezon. Mahilig siyang magtanim sa kanilang bakuran, at isa sa mga itinuturing niyang sagradong puno ay ang mangosteen tree. Noong minsang na-diagnose siya ng early stage breast cancer, sinabihan siya ng doktor na kailangan niyang maging maagap sa lifestyle changes. Simula noon, naging bahagi ng kanyang araw-araw ang tsaa, mula sa pinakuluwang balat ng mangosteen. Sinamahan niya ito ng gulay, prutas at pagdarasal araw-araw. Pagkatapos ng 6 na buwan, lumitaw sa kanyang follow-up test na walang progression ng cancer. Hindi niya sinabing dahil lang ito sa mangosteen, pero malaki raw ang pakiramdam niyang tulong nito. Hindi lang sa katawan, kundi sa pag-asa at pananalig niya sa sarili. Mabisa pero simple. Hindi mo kailangang gumastos ng libo-libo para lang sa imported supplements. Minsan ang solusyon ay nasa likod bahay lang, gaya ng mangosteen. Ang mahalaga ay disiplina, tamang kaalaman at pananalig. Sa part 5, ibubunyag natin ang isa pang prutas na akala mo pangkaraniwan lang, pero tahimik na lumalaban sa kanser araw-araw.
Isa itong prutas na madalas na isinasama sa almusal, ngunit hindi mo alam, baka ito na ang pinaprotekta ang iyong kalusugan habang kumakain ka. Ang laban ng pulang prutas, kalaban ng colon at breast cancer. Alam mo bang may isang prutas na kulay pula at madalas mo lang itinatabi sa salad o yogurt? Pero sa loob-loob nito, may kakayahang sirain ang DNA ng cancer cells? Oo, ito ang strawberry. Maliit, matamis, mapula, pero wag mong maliitin. Isa ito sa pinakakinatatakutan ng ilang uri ng cancer, lalo na sa bituka at dibdib. Strawberry at ang lihim ng polyphenols. Ayon sa American Institute for Cancer Research, ang strawberry ay loaded sa ellagic acid, isang natural compound na tumutulong sa pag-neutralize ng free radicals, mga lason sa katawan. Pinipigilan ang pag-multiply ng cancer cells at maaring hadlangan ang pagbuo ng bagong blood vessels na nagpapalakas sa tumor. Sa madaling salita, ginugutom nito ang cancer. May studies pa mula sa Ohio State University na nagpapakita ng pagbaba ng tumor markers sa mga pasyente na kumain ng freeze-dried strawberries araw-araw sa loob ng 6 na linggo. Kwento ni Tatay Ricardo. Si Tatay Ricardo ay 71 taong gulang na lolo mula Baguio. Noong 2021, na-diagnose siya ng early signs ng colon polyps. Hindi cancerous, pero mataas ang risk. Dahil sa kanyang location, palagi siyang may access sa mga sariwang strawberry. Sinimulan niyang idagdag ito araw-araw sa kanyang almusal. Kahit isang dakot lang, hinaluan niya ito ng oats at yogurt. Kasabay ng healthy diet, regular check-up, at paglalakad tuwing umaga. Nang matapos ang 8 buwan, ang dating polyp ay unti-unting lumiit. Muling pinayuhan ng doktor na walang need for surgery kung tuloy-tuloy ang lifestyle niya. Isang baso lang araw-araw. Isang maliit na bowl o kahit kalahating tasa ng strawberry kada araw ay may malakas ng epekto. Huwag hayaang mangyari pang sakit bago ka kumilos. Tandaan, ang tamang prutas sa tamang panahon ay mas mura kaysa ospital. Ang dilaw na ginto, kalaban ng prostate cancer. May isang prutas na kulay dilaw, mukhang ordinaryong sangkap sa shake o halo-halo. Pero sa bawat kagat mo, para kang umiinom ng natural na gamot sa prostate. Kilala mo ba ang pinya? Pineapple at ang enzyme na bumubura sa pamamaga. Ang pangunahing sangkap ng pinya na may medicinal value ay bromelain. Ayon sa mga pag-aaral, may anti-inflammatory effect ito na tumutulong sa pagkontrol ng abnormal cell growth. Pinapabilis ang pag-repair ng tissue at pinapababa ang risk ng metastasis sa mga lalaking may prostate problems. May studies sa mga pasyenteng may benign prostate hyperplasia, BPH, na nagpapakitang ang bromelain ay nakakatulong sa pag-alis ng pressure at discomfort sa pag-ihi. Ang pagbabago ni Lolo Domingo. Si Lolo Domingo ay dating OFW, 74 years old. Matagal na siyang may iniindang problema sa pag-ihi, lalo na sa gabi. Diagnosed siya with enlarged prostate. Imbes na agad uminom ng synthetic drugs, sinubukan muna niyang isama ang pinya sa kanyang diet. Gumawa ang asawa niya ng homemade pineapple juice. Natural, walang asukal. Matapos ang 3 buwan, mas bihira na ang kanyang paggising tuwing gabi para umihi. Mas malakas ang kanyang katawan at bumalik ang gana niya sa paglalakad tuwing umaga. Paalala, ang sobrang pinya ay acidic. Kung may ulcer o hyperacidity, dapat limitado lang ang dami. Itim pero ginto, ang laban ng grapes sa leukemia at breast cancer. Akala mo ba prutas lang ng mga sosyal ang ubas? Mali,
Ang simpleng grapes, lalo na ang dark-colored variety, ay may taglay na sangkap na sinusubukang kopyahin pa ng mga pharmaceutical companies, resveratrol. Grapes at resveratrol, ang sangkap na digawa sa lab. Ayon sa mga siyentipiko sa Harvard Medical School, ang resveratrol ay may kakayahang pigilin ang cell mutation, palakasin ang DNA repair system, at sirain ang cancer cells bago pa ito mag-breed. Lalo itong epektibo sa blood-based cancers tulad ng leukemia at breast cancer, ayon sa Journal of Nutrition. Ang lahat ng ubas ni Lola Clara. Si Lola Clara ay 80 anyos at halos araw-araw ay kumakain ng ubas. Isa siyang breast cancer survivor na ayon sa kanya ay naniniwalang ang simpleng prutas ay may malaking ambag sa kanyang paggaling. May mga panahon daw na hindi siya makakain ng marami dahil sa chemotherapy, pero ang grape juice ay hindi niya pinapalampas. Ayon sa kanya, parang ito ang natural niyang energy drink. Walang sugar crash, walang synthetic additives, pero ramdam niya ang lakas sa katawan. Tips sa mga senior. Mas mainam kung ang ubas ay hindi seedless. Mas marami raw nutrients ang guto, ayon sa ilang natural health doctors. Avocado, prutas na mataba. Pero panglaban sa kanser, minsan tinatanggal sa diet ang avocado dahil mataba. Pero alam mo bang ang taba nito ang mismong kalaban ng kanser? Ang healthy fat ng avocado. Hindi lahat ng taba ay masama. Ang avocado ay puno ng oleic acid, ang parehong good fat na makikita rin sa olive oil. Ito ay tumutulong sa pagbatay ng precancerous cells, anti-inflammatory, at pinapalakas ang immune response ng katawan. Isang pag-aaral sa Hass Avocado Board ang nagsabing regular intake ng avocado ay maaaring magpababa ng risk ng oral, breast, at prostate cancer. Si Lolo Erning at ang avocado milkshake. Dati, tanging dessert lang ang alam ni Lolo Erning tungkol sa avocado. Pero nang magkasakit siya sa atay at kailangan niyang mag-ingat, nirekomenda ng kanyang anak ang avocado bilang pampalakas. Ginawa niya itong simpleng smoothie. Avocado, tubig, at konting gatas lang. Hindi nagtagal, bumalik ang kanyang sigla, lumiwanag ang mata, at mas gumaan ang kanyang pakiramdam. Hindi siya nagkasakit ng maluba mula noon. Pro tip: iwasan ang sobra-sobrang asukal sa avocado shake. Mas mainam kung plain. Ang prutas ng may malalalim na ugat, gabi-gabi lumalaban. Alam mo ba ang figs o tinatawag ding igos? Isa ito sa mga paborito sa gitnang silangan. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang simpleng igos ay natural na anti-tumor food. Ang lakas ng ficus compounds. Ang fig ay may sangkap na benzaldehyde at coumarin, ayon sa research mula Japan, na may kakayahang pigilan ang tumor growth, stimulate ang immune cells, at suportahan ang detoxification ng atay. Sa Middle East, ginagamit ang igos bilang bahagi ng cancer prevention diet sa mga matatanda. Ang igos ni Nanay Amparo. Si Nanay Amparo, 73 anyos, ay may fatty liver at pre-diabetic condition. Ipinayo ng kanyang doktor na umiwas sa matatamis. Subalit may Middle Eastern friend ang kanyang anak na nagbigay ng dried figs. Sinimulan niyang kumain ng tig-2 igos tuwing umaga. Pagkatapos ng 6 na linggo, bumaba ang kanyang blood sugar at mas naging regular ang kanyang pagdumi. Isang senyales ng malusog na bituka. Paalala, kung bibili ng igos, siguraduhin walang added sugar. Dried figs ay mas accessible sa Pilipinas. Ang mapula at mabagsik. Laban kontra cervical at lung cancer. Isang prutas na parang lobo, kulay dugo at minsan ay kinatatakutan ng ilan dahil sa itsura. Pero ito ang pomegranate. At ito'y pinatunayan ng agam na literal na sumasabog sa cancer cells. Pomegranate. Nagbabagsak ng DNA ng tumor. Ang pomegranate ay may punicallagin, isang compound na tumutulong sa pagpatay ng cervical,
breast, at lung cancer cells. Pinipigilan ng metastasis at sinusuportahan ng healthy cell regeneration. Ayon sa mga eksperimento ng University of California, ang pomegranate juice ay nagpapabagal ng tumor growth sa mga pasyente ng prostate cancer. Si Lola Tina at ang kulay pulang elixir. Si Lola Tina, 79 anyos, ay survivor ng cervical cancer. Hindi siya umiinom ng commercial juice. Gumagawa siya ng sariling pomegranate juice gamit ang fresh seeds. Para sa kanya, ito ang dugo ng kalusugan. Sa dami ng antioxidants nito, hindi lang siya lumalaban sa cancer, kundi pati sa wrinkles, memory loss, at panlalabo ng mata. Tip sa seniors. Kung walang fresh pomegranate, pwedeng gumamit ng 100% pure juice, pero siguraduhin walang added sugar. Salamat sa panunod ng video na ito. Sana ay marami kang natutunan tungkol sa mga simpleng paraan para mapabuti ang iyong kalusugan. Huwag kalimutang i-like ang video kung nakatulong ito sa iyo. At kung gusto mo pa ng mga ganitong health tips, mag-subscribe ka sa channel natin para updated ka sa mga bagong videos. I-click din ang bell icon para first ka makaalam kapag may bago tayong upload. Kung may mga tanong o nais mong i-share ang iyong kwento, mag-comment ka lang sa baba. Gusto naming marinig ang iyong kwento. Hanggang sa muli, ingat palagi at tandaan, ang kalusugan ay kayamanan.